Hey no, good morning guys. Ayan, papasok siya. Sabi niya agad daw niya umalis kasi snow daw makapal. Ayan, kasi nga magpapagpag. Kaya kailangan lagyan ng extrang oras yung pagpasok. Sabi nga niya pagpagan niya yung kotse. Sabi ko wag na kasi ako baka malate siya. Yung kapalo. Actually kagabi maliliit may snow na. Tapos magdamag. Ayan. Mukhang maghapon tong snow na to eh. Kahit ako mamaya kailangan medyo agahan ko. Lalo maliit yung sasakyan. Ngayon lang ulit nag-snow pero grabe kapal. Yeah. Tuloy-tuloy pa rin yan hanggang mamaya. Papasok pa lang ako sa work eh. Palit na nga ako ng jacket kasi pang mas malamig na. Magpagpag muna ako. Ngayon guys, ang ating weather hanggang mamayang tanghali pa yata ito, mamayang gabi bago matapos ng bad weather. Pero sabi nga nila late na pero mag-i-stick daw yung snow na yan. Baga hindi na mawawala kasi nga malamig na, hindi na magiging mainit ang weather. Pero we don't know kasi ang Calgary kasi parang may mga times na sunny yan. Tingnan nyo naman yung langit, depressing. Yung mga nasa atin sa Pilipinas akala nila masaya yung yung snow pero hindi talaga yung lamig. Ang lamig talaga matutuyo yung balat mo, kamay mo, yan, muso mo. Ang hirap mag-drive, hindi ka makalabas ng bahay kung hindi ka balot. Ayan. Ang dami pa rin namin trabaho. Ayan, dami pa rin trabaho. Pero thank God buhay pa rin ang kumpanya namin sa kabila ng mga tarif na yan, mga problema sa ekonomiya. May trabaho pa rin. Hello guys, ayan, uwi na. Nagpagas lang ako kasi mahirap magpagas pag sobrang kapal ng snow. So eto, kapal na, tuloy-tuloy na yata ito hirap na dulas. Sobrang dulas ngayon, akala mo nag-ice skate kami. Pero ganyan talagang buhay dito Ayan At naririnig niyo yung dulas. Pero sa highway naman hindi naman ganyan siguro kadulas kasi maraming dumadaan dito. Although marami rin dumadaan pero may mga part na hindi nadadaanan. So yan ang ating afternoon drive pauwi. Sa Pilipinas baha, dito baha ng snow. So yan, napakita ko lang yung yung kalsada. Medyo malinis na nga ito kanginang umaga. Hindi ko lang na video masyado kasi nagmamadali na, malilate na Yan. Medyo malinis-linis na yan. Ano to? Glenmore. Glenmore, papunta tayong Stony Trail. Sa mga gilid-gilid na yan yung kumpanya namin Yun na yung rush hour. Medyo na late ako ngayon kasi pa kami. Kanina pinakita ko nga sa video yung ano pangalan to, yung course namin sa ticket namin para sa pagiging pintor. Kailangan yun
So, tsaga-tsaga lang. Natapos din. Yun. We head into late afternoon after early afternoon scatter. Yan na, traffic. Banggaan. Sa kabilang lane, banggaan dito. Mahigit sandaan daw yung aksidente kanina umaga. Plus may mga bago pa ngayon. Yun o, sa kabila. Sobrang dami. Napakadelikado kasi ng nangyari. Sobrang lamig sabay uminit. Tapos lumamig uli. Uminit siya ng kaunti kasi negative 8, nag-negative 2. So natunaw yung mga snow tapos naging siya, parang ice rink. Yan, nahuhulog sa kabila. Nabangga yan sa puwetan tapos nahuhulog. Mahirap kasi minsan hindi tayo nag-a-adjust sa takbuhan. Di ba, halika namang malate o hapunin ka na sa pag-uwi. Kesa naman nagmamadali ka, aksidente naman ang aabutin mo, di ba? Hello, magandang gabi guys. Late na ako nakauwi. No. Ang tagal ng biyahe. Late na pumasok, late pa nakauwi. Ang drive ko inaabot ng 1 oras mahigit. Usual na 25 minutes ko lang dinadrive, 30 minutes, naging 1 oras mahigit. Kain tayo. Kaya madali na lang yung luto. Fried rice, saka Yung Popcorn shrimp, chicken. popcorn shrimp. popcorn. Lasa ba chicken? Madali yan kasi late na. Parang yung drive ko naman ngayon pa uwi, although na plow na yung kalsada. Inabot pa ng halos 40 minutes. Sobrang Kain muna tayo. delikado. Kain tayo. Tapos yan, nanonood kami ng habang Birth of a Beauty. Bagong series na naman to. Pero luma na yata yun. Baka. Kain tayo guys. Ayan na. Natapos na rin kumain. Pahinga while watching. Ito pwedeng kumot, pwedeng unan. Laki kasi nito hanggang lagpas tuhod Hanggang yan, tuhod, hanggang tuhod. Hanggang tuhod. Pag-hasot pala lagpas tuhod. Pag siya ang suot. Pag nagsuot niyan. Ayun ako. Grabe ngayong araw na to. Nakakapagod. Biruin nyo, na report na 400, na, yung cases ng ng mga crash. Accident. Almost 400 na. Pero tataas pa yan kasi, pa lang bukas simula pa ng pa lang. umaga. Bukas ng umaga malalaman yan. Kasi buong maghapon pa lang, gabi pa lang Kagabi pa lang Gabi, kasi umaga. start na siya. Madaling araw nag-start na ng light snow. Light snow. Pagising namin, ang kapal na. Yung papasok siya ng trabaho. 12 cm, 10 to 12 daw yun. Sabi sa balita. Ayun, hirap mag-drive. Kahit sabihin mo na truck yung dala, kasi mas mapagpag yung truck Kaya tinatambak ako ng mga mabibigat doon sa likod yun Yung extra 2 gulong ng kotse nandun sa likod ng truck. Na may rim. Nandun. Tapos yung 2 Parang gulong kulang pa nga ng kotse na extra nasa likod naman ng sasakyan Sa'yo, ko. pumapagpag pa rin. Hindi masyado. Hirap umikot. Na-stuck nga ako, di ba? Sa Na-stuck akin ako naman, kanina pumapagpag. sa paglabas ng trabaho. Meron kasi roundabout. Pagka ganun kasi, once na nahinto ka, dahil nga plinaw nila, so Madulas. kuminis, andulas. Meron nasa unahan ko, siguro natakot siya. Wala Huminto. pa naman ang layo, bigla huminto. So hinto ka din. Nakaandar na kami pare-pareho. Siya nakaandar. Nung pag ako na, ang tagal. Oh my gosh, atras abante. Para makaalis ka. Pag inunahan ka ng nervyos, wala. Talo ka na doon. Kahit- Hayaan mo na yung mga nasa likod mo na magalit sila. Hindi. Intindi. Alam naman nila usually pag Ako ginawa ko nung kanina, binaba ko yung window. So nag-sign ako. Tapos nag-hazard na ako kasi ayaw talaga Siguro 3 minutes ako na-stuck. Atras. Ginawa nung nasa likod ko. Umatras. Traffic na. Hindi, dalawa kasi yun paikot na gano'n. Yung iba nasa likod ko, yung iba alam, lumalampas na. Lalagpas na. Ginawa ko yung nasa likod ko kasi ayaw niya umalis, aatras ako. Sinaya niya saan kong gano'n.
Ginawa niya, matras siya. Tapos siguro akala niya, ganun lang ng ganun yung gulong eh. Andar, abante, abante. Andar, abante, ginagawa ko para magano siya, gumalaw. Bumaba rin nasa likod, siguro tutulong o ano, na baka, kasi minsan tinutulak nila, di ba, pag may mga ano rito. Eh, sakto naman, nung bumaba yung ano, driver sa likod, Umandar na. umandar na. Nag-iinit na. Sabi ko, wag ka nang ano, wag ka nang bibitaw, wag ka nang hihinto. Kaya pagdating sa ano, ginagawa ko, dahan-dahan ako ngayon ah. Minsan talaga kukunin mo yung traction ng ano yun, ng gulong para medyo uminit. Ah. Pag mainit na yun, kapit na yun eh. Pero pag bago ka pala, kaalis mo pa. Eh, di ba sa inyo, roundabout ka agad? Oo. Yun yun. Paglabas galing trabaho, 2 roundabout yun eh. At saka pag nakita mo ng nabreno na yung nasa harapan, dahan-dahanin mo na lang. Huwag mong pipreno ng todo. Kumbaga, Kaya mo na siyang nagro-rolling stop. rolling stop ka na lang. Pitik-pitik lang. Para hindi ma-stuck. Kaso, problema rin kasi minsan sa ganito yung mga, di sa lahat ah. May mga driver kasi na walang pakialam kahit na ang pangit na ng condition. Na Dire-diretso pa rin. bilis, tututukan ka pa. Meron naman, sumobra naman sa bagal. So, ang nangyayari, ang hirap pare-pareho. Sabi nga sa 1 oras ako mahigit nag-drive. Papasok sa trabaho kayo na umaga. Sabi ko, bahala na, malilate. Ganun talaga. Ganun talaga. Kahit ako, muntik na ako maliit. Eh, hindi lang ako late. Ang dami naming na late. Dahil nga sa kaya lang ako sa isa sa malayo na inuuwian. Mahirap kasi doon sa Stony Panorth. Ano, Puro pataas. taas, baba. Yun sa amin, pantay lang eh. Diretso lang eh. Pass out. Kaya ang daming aksidente kasi pataas. Tapos ang daming yung mga truck na malalaki. Pababa. 2 yung na-stuck sa middle nung kalsada. 3 lane yun. Wala na. Kasi isa hindi madaanan dahil nga pangit yung yung kalsada. Delikado. So nangyayari, stuck na pare-pareho. Gumagapang lang yung sasakyan eh. Parang, sabot na makabot pa baka ako. Mahirap yung yung kagaya ng sabi ko, syempre, nasa iba kang bansa, sa Pilipinas ka, kita mo mag-snow, nakakatawa, di ba? Yung mga bata rin tayo, di ba? Sarap siguro ma-experience yung snow. Yung mga naglalaro, So, nagbabatuan dito sa pangarap natin yun. Mga nasa Pilipinas, sa totoo lang, kahit ako noon, ganda naman kahit ako noon. eh. Pag nakita mo na sikat na araw sa TV, yung mga nanonood ka ng pang Pasko na Yung palabas. yung flakes niya. Ang ganda naman. Gusto ko rin ma-experience yan. Nung nandito, syempre, tuwan-tuwa ka. Nung, Kalauna. nung nagda-drive na, at saka yung naglalakad ka papasok ng trabaho, hindi mo nagugustuhin. Tsaka dun sa amin nung natira nga kami dun sa may Small town. Worsley. As in, bihira yung nagpaplaw, ano? Nagpa-plow doon, kapag natapat na ang buhos ng snow is weekend, antay ka ng Lunes. Hindi na. Walang magpaplaw. Tapos, pag nag-snow doon, sobrang kapal talaga. As in, wala yung snow dito. Tsaka dapat doon, eto kahit pa paano, meron kang mga grocery, may ma-orderan ka ng Yun. doon, kailangan pag winter time, stock up ka talaga ng grocery. Pati karne, kasi daw sobrang lamig. Kapag puno na yung freezer mo, pwede ka mag-iwan sa labas ng lalagyan. Parang naglalagay kami ng bin doon eh. Sa labas kasi hindi siya malulusaw, sobrang frozen. Lalagay mo lang bin Stock up namin para make sure na yung isang buong buwan namin, meron kami pagkain. Tapos bigas na, pag bumili kami nun, 2-3 sako agad. Yung mga ating ilan ba? 18 lang yun 18. But still, di ba? Usually, isang buwan natin yun eh. Pero ginagawa ka namin para dumating yung point na biglang kapal ng snow, Hindi hindi ka na makaalis. masisira yun eh. Pang emergency rin natin. Pagkain. So dito naman sa Calgary, wala naman masyadong problema. Ang problema lang kasi, yung Drive mo everyday. kagaya nga nung napanood ko, ang daming lumipat dito na mga tiga-ibang province, Na tiga hindi BC, sanay sa weather tiga ng Calgary. Ontario, na hindi sila sanay doon sa mga ganyang karaniwan talaga sila yung mga nagkokos ng accident or mga hindi naman lahat pero marami talaga sa kanila. Tapos yun nga yung mga bagong salta dito sa Canada na ninenervyos sa Halo-halo halo-halo na eh. Kaya ang hinahabol kasi nila dito sa Alberta is yung tax. So, mababa. Mas mababa yung tax. Kaya lang, syempre, yung risk mo ng mga ganyang bagay, mga pag-winter, yung iba, hindi naman sanay sa lamig din talaga. Sobrang lamig. Hindi na tapos nade-depress pag malamig na malamig, di ba?
Kagandahan lang sa Calgary kasi kahit na mas snow, Sunny yan eh. sunny. Sa ibang lugar kasi nag-i-snow, sobrang gloomy. Dito kahit papano, maano siya, maaraw. Kaya lang yun nga, pag nalusaw siya, biglang lamig. Tsaka sana Madalas. pag ganyang mga weather na alamin nyo na ganyan, umpisa pa lang alamin nyo na kung ano ba weather bukas. Checkin nyo, tanongin nyo si Google or si Siri or tanongin nyo agad kung ano magiging weather para makapaghanda kayo. Yun yung pinaka the best eh, makapag-ready kayo. Maaga kayong gumising, maagang pumasok. Bigyan nyo ng time yung sarili nyo papasok para hindi nagmamadali. Kasi nangyayari, yung oras, kagaya pa rin ng dati. Kaya nagsisiksikan na sa kalsada, di ba? Mga rush hour na. Tapos, Sa mga nagmamadali. pare-parehong mabagal. May mga nagmamadali. Eh, dapat kasi, pag ganun ng weather, mag-adjust din kayo. Hindi yung dating gawi pa lang, yung drive mo ng summers, drive mo pa rin ng winter. Eh, talagang disgrasya ang aabutin. Buti sana kung sila lang yung madidisgrasya, hindi naman, di ba? Marami kayo sa kalsada. Kaya tsaka yung lakasan mo yung pakaramdam mo sa paligid, sa mga driver sa paligid mo. Kasi pag matagal ka na nagda-drive, alam mo na yung uunahan ako nito. Uunahan yan, ganyan. Sisingit to. Kumbaga dapat lagi ka Ako, yung iniilawan ko na. Kaya bubusina ako na pag alam kong alanganin. Mapapabalik sila eh. Kasi, syempre, either na katin niya ako, hindi ako nakapagpreno ng gusto, ay mababangga ko siya. Disgrasya ang abutin namin pareho. Marami ngayon dito ganun eh. Kaya mas maganda na yung maging na lang, yung alert ka na unahan mo na, precaution na, para parang defensive driving ka na, di ba? Ilawan mo na, pitikan mo na ng ilaw, pag di pa rin nakuha, businahan mo na. May mga ganun kasing tao na, nagmamadali ako, kailangan, baka malate ako. Hindi mo na-expect na malilate ka. Magkano yung babawas sa pagka-late mo? Kaya Kapulo pa dollars pag lang. naka-aksidente ka pa ng iba, nandamay ka pa. Pag Tangin na, di ba? Sabi ko sa'yo, tinutukan ako ng nagkwento ko siya kanina tinutukan ako ng truck sa likodan. Tundra. Eh, syempre, pag madulas... Alam naman na meron mga sasakyan sa harapan ko. So, naglilib ako ng space kapag ganyang ang panahon. Oo, dapat. Parang gusto niya, sumiksik din ako. Eh, pagka ganyan, minsan, pag pumreno ka, biglang ka talaga eh. Magsusway yung likod ng sasakyan mo eh. Kaya ginagawa ko, minimake sure ko lagi ako may enough space para kumbaga biglang ng dumulas o biglang mapromeno sa harap ko. Makakaano kagad ako, makakagawa ng paraan. Ba't nutukan niya ako ganun? Yung mga ganun eh. Akala nila... Sa inis niya, lumipat siya at gusto niya sumingit. Hindi ko nga siya pinasingit. Sabi ko, delikado gagawin ito eh. Samantalang ang takbo 60, 70. Tapos nagmamadali siya. Sumamadali. O di paglipat niya, kasi pangit ito sa gitnang daan. Paglipat niya gano'n, o di gumanon yung sasakyan niya. Hindi kasi nakukuha yan sa laki ng sasakyan mo, sa experience mo pagdadrive. Yung mga intimidate ka ng kapwa driver, pangit yun. Kasi syempre, lalo gaya nun, paano kung yung ginanon is bagong driver? Diba? Hindi mo kasi alam ang bawat bawat driver kung ano ba yung experience level niyan or driving niyan, yung capacity nung pagdadrive niya. Tsaka yung mga yung mga ganyang weather, wala talagang professional na driver. Walang sinisino dyan. Wala. Pag na-check mo, lalo pag na-check mo ng black ice, kapul ka doon. hindi mo alam na meron pag dumulas. Kasi nga, pag dumulas, huwag kang preno ng todo. Hayaan mo lang. Iikot ka. Nangyari na sa akin yan eh. Iikot ako sa papunta tayo yung Grand Prairie na, no? Pero hindi pa rin ikot. Hindi ikot kasi binitawan ko na eh. Kumbaga gumanon lang, nag-sway yung sa likod, pero binitawan mo. Pag mo na, bitawan mo Bago lahat. ka pa lang noon, sabi ko sa'yo, huwag ka preno din. Sobrang bago ka darating lang nila. Unang winter niyo mo noon di ba? Yata. Drive siya. Pero nangyari sa amin nila Ate Tess. Hindi pa ako nagda-drive. Nakikisakay pa lang ako noon pag magpapadala. Sino nagde-drive? Ate Tess. Ah. Tsaka si Juday kasama ko. Drive kami papunta ng city. Nakabalik na kami kasi nagpadala kami magpapasko. Lakas ng snow bigla. Buhos. Natakot siya kasi dumulas. Preneno niya, sabi ko, Tetes, huwag ka pipreno. Napitik niya kaagad yung Dahil naramdaman ko na gumagano na yung sasakyan namin Inapakan niya. Gulong, kami. Iikot ng ganon. Buti, wala masyado Punta kami sa sasakyan. ditch.
Buti ka mo yung truck na magmula doon sa Grand Prairie. Kasunod nyo. Kasunod namin, hindi niya kami nilalampasan. Talaga nakasunod lang sa amin. Siguro parang mukhang delikado tong mga to. Yun yung tumulong sa amin. Hinila kayo. Tinulungan niya kami na isang pa yung kotse. Lalim ng mga ditch doon, di ba? Lalim eh. Kung kami yun, buti na kami doon. Wala na. Ang mahirap pa doon sa lugar namin doon, yung dadaanan mo, halos ilan lang ang sasakyan. Gubat-gubat pa yung mga gilid doon. Sabi nga ni Juday, atakihin ako. Sabi ko, huwag ka nervousin. Sabi ko, okay na, huwag ka nervousin. Si ate, tas, hindi naman hawak-hawak na yung dibdib niya eh. Ay, naka. Kailangan meron kang yung presence of mind. Huwag kang unahin ng takot. Kasi mas delikado Pero yun. ang aksidente kasi aksidente. Kahit na, Buti na lang kamo, walang parating na nasa traffic. Eh kung umikot kami ng ganun may bira parating. kasi mga sasakyan doon, di ba? Wala. Kaya lang, ang sasakyan doon, puro lager. Oo, lalaki. Lager, okay, Truck. tangke ng gasolina, na malalaki. Eh kapag di nakapreno yun, ay sigurado. Kaya sinuwerte lang din kami na may nagligtas sa amin nung gabing yun. Kaya, ayun, sobrang daming aksidente. Tapos, nagumpisa na nga yung natin, winter dito sa Calgary or sa buong Canada. Or Ingat-ingat. Yan ang normal na hinaharap natin pag mag-prepare winter. na tayo sa mga ganyan. Checkin nyo yung mga lines ng tubig nyo, yung Kung meron pa kayong windshield, na liquid. yung mga, hindi, tsaka yung sa bahay, yung mga dapat yung patayin Ayun na, pa. patayin nyo na, tapos Spring pa lang yun. Spring, sa pa lang, fall pa lang, fall pa pinapatay na lang. lahat yun para hindi Tapos yung mga, mag-freeze. natin, yung mga, ba yan, yung heater. Checkin nyo yung mga heater, mga filter. Kailangan kasi, para nasa ganun yung, nyo, yung, pangalan nun? Yung, Pipe, hindi, yung, ba yun? Nakalimutan ko eh. furnace. Furnace, kasi yun, pag hindi nalagyan, na palitan ng filter yun, nag-overheat yun, nasisira. Kaya yun, nasa sa number Mahirap 1 na masira yun mahal pa naman. ng winter time. Magpuputo ka ng wala ka matawagang basta May nangyari na yun. Sino ba nangyari yun sa kaibigan natin? Sila Ate Wendy, tsaka si Eric na Pero dapat meron naman kasi lang marami mga silang heater. mga heater. dadalan nga dapat din namin ng heater. Kasi nga, baka magputukan yung mga pipe. Delikado yan. Sa sasakyan naman, ayun nga, dapat nakapalit na kayo ng winter tire. Importante yun. Maraming gumagamit ng all All season, season. pero iba pa rin ang Pero winter. mas na-advise pa rin namin ng winter tire kasi iba yung grip talaga ng winter tire. Lalo sa mga kotse ang dinadrive. Tapos maglagay nga kayo ng ganun yung extra ang gulong sa likod para Pabigat. mabigat yung likuran. Marami naman sa mga kababayan natin, alam na rin naman yung mga ganun tips. Oo, pero pero yung mga baguhan ba? yung mga, syempre, reminders lang naman. Para rin sa atin yung lahat. Na huwag tayo magmadali. Basta pumasok kayo ng maaga, para hindi kayo Bigay ng mahirapan. time. Tsaka normal dito yan. Yan ang isa sa mga kinakaharap namin dito sa Canada na Yun yung kapalit nung nung maganda. Maganda yung snow, pero pag kayo lagi, tapos lalo pag kayo magdadrive na, medyo na. Kasi nakakapagod yung sobrang daming snow. Pero swerte pa rin kami kasi kung tutusin late na. Dati, October pa lang. Late October, may snow na. Nag-i-snow nun, pero mawawala rin. Oo, Parang pero ito ganun. mawawala pa rin naman to for Hindi sure. na raw. Hindi na. Malay mo naman. Hindi na bababa yun. Nakakagaya ng mga positive na matutunaw lahat. Hindi na raw sabi doon sa report Kasi nga may polar vortex na parating. Still. Yan talaga. Yan ang nandito tayo Kailangan masanay dyan. Kaya lang, misa kahit nasabihin mo hindi ka talaga masasanay sa pag-drive. Depende sa mga kasama mo sa kalsada Kahit nasanay ka doon, basta kung may aksidente. Tsaka pag napansin mo na medyo alanganin, ikaw na yung umiwas kasi madadamay ka sa aksidente. Ayun. Yun lang naman na. I-share lang naman namin sa inyo ang struggles dito sa Biro nyo, ang sa dami pagdadrive na. ng Mag 400 na yung reported na cases. lalo Tapos ang dami pang hit and run. Parang nasa 50 na.
Talaga ba? Oo. Pag nabangga ka, iwanan Siya ka kasi, na. napakinggan niya pag ano eh, Pagpapasok ako eh. papasok, pauwi. Yan. Inaano ko kasi kung baka may traffic dito sa ganitong dadaanan ko. Makakahanap na kagad ako ng ibang dadaanan. Sa akin kasi no choice eh. Pag umikot ako ng ibang daan, mas lalo akong lalayo. Eh, di ba rin na malayo, Kaya, di ba? kaya no choice ako. Diyan talaga ako dumadaan sa, ano, sa Stony. Tsaka gasolina, huwag niyong papabayaan maubusan kayo ng gasolina. Oo, para just in case ma-stuck kayo sa ano, hindi kayo mamroblema na... Lalo't mga traffic na yan. Kasi pag may mga ganyan sakuna sa highway, traffic yan. Expected na traffic na. Hindi ka naman pwedeng dumaan sa gilid at ditch yun. Baka lalo Tsaka di, ma-stuck mas ka dun. makapal yung yellow. Oo. Dahil hindi nadadaanan yan. Kaya laging may presence of mind kayo. Tsaka yung common sense, hindi mawawala, di ba? Yep. So yun yung mga ano lang yun, mga konting tips sa ating mga bagong Dami. driver dito sa ano. Nakita niyo yung video ko Calgary. doon kanina. Disgrasya talaga eh. Tinumbok eh. Sa likod eh. Kung meron nga lang camera sa anong nakano eh. Although meron kami camera sa sasakyan pero hindi ko alam kung nandito kasi kailangan pa i-connect sa ano. Maganda sanang ma-share eh. Pero kailangan pa i-connect doon sa camera sa sasakyan. Patingin natin. Sa inyo naman guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.